Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dahil nagtitipid si Serena, nagpasya siyang tumulad na lang sa mga nakikita niyang Chinese na ang suot ay leggings. Bumili siya ng leggings, mas mura iyon kumpara sa maong pants. Naiinis siya sa sarili. Bakit ba hindi siya nagdala ng maong? Nawala sa isip niyang itanong kay Mandy kung ano ang klima sa Hong Kong. Inisip niya na porke napakainit sa Pilipinas ay mainit din sa bansang iyon. Ang tanga-tanga niya. Suot niya ng mga sandaling iyon ang leggings at tank top. Pinatungan niya ang tank top ng jacket na binili para sa kanya ni Mandy ng nakaraang araw. Malamig pa rin. Lamigin siya bukod sa talagang malamig sa lugar. Kung bakit naman kasi naipon ang taba niya sa kanyang dibdib. Sana man lang ay kumalat iyon sa ibang bahagi ng katawan niya, sa gayon ay hindi siya giniginaw ayon. Kanina ay nasa Ocean Park siya at hindi naman siya masyadong nalamigan dahil para siyang bata na excited sumakay sa mga rides. Pero ngayong nasa Avenue of Stars na siya, isang pamosong lugar kung saan natatanaw ang pamosong Victoria Harbor, ay nagsisisi siya. Sana ay umuwi na lang siya. Pero sayang ang pagpunta niya sa Hong Kong kung hindi niya maiikot iyon at magkukulong lang siya sa hotel. Tumawag din kanina sa kanya si Mandy, ang sabi ay hindi pa agad ito makakauwi dahil kailangan ito sa Beijing. Critical daw ang kondisyon ng biyen ng lalaki nito, maaari daw pumanaw anumang saglit. Bayad na raw ang hotel niya para sa 4 na araw. Libre naman ang almusal doon kaya menos gastos din siya. Sana ay maging maayos na ang lahat dito. Huwag naman sanang mangyari pero kung papanaw ang biyenan itong lalaki ay uwi na muna siya. Hindi tamang iwan nito ang asawa nito sa sandaling iyon para lang maipasyal siya. Hindi ganoon kakapal ang kanyang mukha. Maya-maya ay nag-enjoy na siya sa pagtingin sa Victoria Harbor. Masaya siya kahit mag-isa lang siyang namamasyal. May nararamdaman siyang kung anong kalayaan na wala ni isang nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon at nakakapasyal siya ng walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Hiling lang niyang sana ay mas makapal ang jacket na nabili niya. Napabuntong hininga siya, yakap ang sarili at patuloy na naglakad sa kahabaan ng lugar na iyon, madalas na tinatanaw ang makukulay na gusali sa kabilang bahagi na inihihiwalay ng tubig. Maya-maya lang, bandang 8:00 ay magsisimula na ang Symphony of Lights, ang palabas ng mga ilaw sa gusali. Nasa Guinness World Records daw iyon, ayon sa nabasa niyang tourist pamphlet. Naupo siya sa isang bench, yakap pa rin ang sarili. Nakadama siya ng gutom. Kailangan niyang maghanap ng murang makakainan. Mukhang wala sa lugar na iyon. Puro hotel ang nakikita niya at ilang coffee shops. May isang stall na nagbebenta ng cuttlefish daw. Bumili siya niyon. Sapat na iyon sa ngayon, sa kainan malapit sa hotel na lang siya kakain ng hapunan. Ang tanga nito. Nasa Hong Kong ako at wala akong pera. Hindi ko naman ma-pressure si Mandy. Ano ba ang ginagawa ko rito? Tawagan ko kaya si Mama? Hindi pa man ay parang nanghihina na siya. Ikalawang araw pa lang niya sa Hong Kong, helpless na siya. Sadyang hindi siya komportable na iyon lang ang pera niya sa bulsa gayong nasa ibang bansa siya. Ang tiket niya pa uwi sa Pilipinas ay 2 linggo pa. Ang sabi ni Mandy sa kanya, kung sakaling mag-enjoy siya, kahit 1 buwan siya roon ay okay lang. Madali naman daw kausap ang taga-immigration. Madali rin daw ibahin ang petsa sa plane ticket. Pwede kayang mayatras ang petsa na nakalagay sa tiket niya? Mukhang hanggang 4 na araw lang niya kayang magtagal sa lugar na iyon. Kung bakit naman kasi wrong timing ang atake sa puso ng biyena ni Mandy. Hindi muna nito hinintay na matapos ang bakasyon niya. Napailing siya ng matanto niya na nagiging selfish siya. Isa iyon sa mga bagay na kailangan niyang alisin sa sistema niya. Para na talaga siyang ang mama niya. Pagpihit niya mula sa tindahan ay nabangga niya ang isang lalaki. Nabitiwan niya ang pagkain at bumagsak iyon sa lupa. Ano ba yan? Sambit niya. Nagtitipid na nga siya, ganoon pa ang nangyari.
Marumi na ang tinuyong cuttlefish. Dinampot niya iyon upang itapon. Hinarap niya ang lalaki. Hindi ito Chinese. Matangkad ito, hindi madilaw ang kulay. Pero malamang na Asian ito, mailahing Caucasian din siguro. Ikaw ba ang magbabayad niyan? Oo, syempre. Salamat. Ngumiti ito. Ang gwapo niya. At, pasensya na. Pinay ka. Pinoy ka. Tumango ito, nag-insik sa tindero at binilhan siya ng isa pa. Bumili rin ito ng isa para sa sarili nito. Bumili rin ito ng mainom. Iniabot nito sa kanya iyon. Lihim na pinagmasdan niya ang lalaki. Hindi ito mukhang Pinoy. Marahil ay Filipino-Amerikano ito. Baka nagtatrabaho ito roon dahil marunong itong mag-insik. Isa lang ang sigurado siya. Napakagwapo nito. Kakatwang iyon agad ang napunan niya. Hindi tulad ng kanyang mama, hindi siya masyadong tumitingin sa pisikal na anyo ng isang lalaki, patunay roon ang namayapan niyang asawa. Pero pagdating sa lalaking ito, para siyang nakatingin sa isang artista. Sabay silang naglakad ng lalaki. Nakangiti pa rin ito sa kanya. Mukha itong friendly. Turista ka? Tanong nito. Tumango siya. Ikaw? Hindi ako turista. May inasikaso lang ako rito, nakangiti pa ring sabi nito. Ang ganda ng mga ngipin nito. Pantay-pantay at maputi. Mag-isa ka lang? Tumango siya. Naupo sila sa isang bench. Hindi niya masabi kung saan nagmumula ang matinding kilig na unti-unti na niyang nadarama para dito. Panandalian siyang nakaramdam ng matinding konsensya at tila ba tinataksil niya ang kanyang asawa. Naalala niya, wala na nga pala ito. Narito siya sa Hong Kong para mag-enjoy. At iyon ang gagawin niya. Pakiramdam niya ay ipinadala ng may kapal sa kanya ang lalaking ito para makasama niya kahit 1 o 2 oras lang. Pampakilig saglit bago siya bumalik sa hotel at maalala na naman si Mandy, ang kanyang ina at ang sitwasyon niya. Umiti siya sa lalaki. Mientras na tinitingnan niya ito ay lalo itong gumugwapo. Naisip ni Salvatore na nakakabaliw na kasama niya ang isang babaeng hindi naman niya kilala. Mas nakakabaliw pa siguro na mag-isa siya sa lugar na iyon. Naisip lang niya kanina na sa maraming pagkakataong nakarating siya sa bahaging iyon ng China, hindi pa siya nakakapasyal doon. Marunong siyang magsalita ng wika, pero hindi pa niya talaga nalibot ang lugar noon. Wala siyang ginawa roon kundi magtrabaho. Kung sa bagay, wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho sa lahat ng mga bansang pinuntahan niya. Kanina, habang nasa loob siya ng limo na may driver, naisip niyang maglakad na lang. Basta maglakad. Nang mapagod at makakita ng subway ay bumaba siya, kumuha ng tiket at pinabayaang dalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na iyon. Kung malalaman lang ng lola niya ang ginawa niya, ano kaya ang maiisip nito? Isinilang siyang puno ng pribilehiyo ang buhay niya. Half Italian, half Filipino siya. Ayon sa kanyang mga magulang, ang kanyang lolo ay dating miyembro ng mafia, isang kapo. Pero lumabas siya sa mundo ng krimen. Kinailangan niya. Naging state witness siya. Mabuti na lang at mayroon itong naitabing yaman sa isang Swiss account. Mula roon ay heto na sila ngayon, may napakalaki pero malinis na negosyo. May fleet sila ng mga pribadong eroplano na pinaparentahan nila. Maiisip ng kahit sino kung bakit naroon ang isang katulad niya. Salamat na lang at walang nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Gusto niyang magpunta sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sawa na siyang isipin ng isipin ang kumpanya. At sa totoo lang, nagsasawa na siya sa takbo ng buhay niya. Wala siyang natatanda ang bagay na ginawa niya para sa sarili. Parating para sa pamilya. Ang totoo, gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay sa Pilipinas. Mahal niya ang bansang iyon. Doon nagmula ang kanyang ina. Tutol ang lolo at lola niya sa kanyang ina, pero ito ang pinakasala ng kanyang ama. Ipinagmamalaki niya ang pagiging Pinoy. At labis ang tuwa niya sa tuwing nasa Pilipinas siya. Pero bihira siyang makauwi roon. Nitong nakaraang araw ay madalas siyang sabihan ng kanyang mga magulang na lumagay na sa tahimik. Inirereto siya ng kanyang lola sa isang babae na hindi naman niya gustong pakasalan. Ang gusto ng lola niya ay isang Italyan ang pakasalan niya. Wala siyang pakialam kahit anong lahi ang mapangasawa niya, pero hindi pa siya handa roon sa ngayon. At kung sakali man na lumagay na siya sa tahimik, gusto pa rin niyang sa Pilipinas sila magkaroon ng bahay ng mapapangasawa niya.
Ang mga Pilipino ay likas na maalaga at palakaibigan. Ang mga Italyano naman, pamilya ang laging inuuna. Mainam sana iyon pero minsan ay nakakapagod na rin. Ang kapamilya ay mananatiling kapamilya kahit tutol ang kalooban mo sa nais ng mga ito. Huwag mong kailanman talikuran ang pamilya. Kahit pa mga hangal ang mga miyembro nito. Siya ang dakilang taga-ayos ng problema ng pamilya. Malaki ang pamilya niya sa side ng kanyang ama. Kaunting aberya, nagtatanim na ang mga ito ng galit at gustong gumanti. Moderno na ang panahon, ang pamilya niya ay makaluma pa rin na may vendetta pa rin. Ang kaibahan na lang ngayon ay hindi na hardcore ang gantihan. Kalimitan, ito ay mga panunumbalik ng galit sa larangan ng negosyo. Pero iniiwasan niya ang ganoong mga affairs hanggat maaari. Kinukumbinsi niya ang mga ito hanggang kaya niya nakalimutan na ang mga ganoong bagay. Pero hindi sila nakakalimot. Ang mga Italyano, lalo na ang mga Sicilian, magaling magdala ng sama ng loob. Sa pamilya niya, ganun nga ang sitwasyon. Old school ang paniniwala ng mga kaanak niya sa Italia. Reyna kasi ng pamilya ang kanyang lola. Dito nagmana ang mga kaanak niya. Sumusunod ang lahat sa kanyang lola. Wala na ang lolo niya, pero ganoon pa rin ang palakad sa pamilya. Alam niyang kapag tumanggi siya sa gusto ng lola niya, ay maraming magagalit sa kanya ng mga kamag-anak niya. Pressured siya. Siya ang panganay na apo kaya siya ang inaasahan, tradisyon din iyon. Bata pa siya, may pressure na sa kanyang maging mahusay, lalo pa at ayaw ng kanyang lola sa kanyang ina. Kailangan niyang patunayan na ang bunga ng pag-iisang dibdib na tinutulan ng labis ng mga matatanda ay maayos, masipag, mapagkakatiwalaan, matalino at hindi papalpak kahit kailan. Napakahirap ng sitwasyon niya. Planado na ang buhay niya bago pa siya magkaroon ng malay sa mundo. Kailangan niyang tumulad sa kanyang ama. Alam niyang nahirapan din ang kanyang ama sa buhay nito, iyon nga lang, mas sanay ito sa lola niya. Pero siya ay hindi, dahil bukod sa lola niya ay malaking impluwensya rin sa buhay niya ang kanyang ina. Pero sumunod siya sa yapak ng kanyang ama. Nagtapos siya sa isang Ivy League na paaralan. Makapasok pa lang doon ay mahirap na, lalo na nang nag-aaral na siya. Sobrang hirap ng high school para sa kanya. Mula siya sa elitistang junior high, mga kaklase niya ay mga royalty ng Amerika. Natural na mayroong diskriminasyon, lalo na at naging sikat sa New Jersey ang kanyang lolo noong kapanahunan nito dahil sa iligal nitong gawain at sa pagbaligtad nito mula sa kinaanibang grupo. Naging kontrobersyal din ang pagkamatay ng lolo niya. Pinatay siya. 1 taon matapos siyang makalabas ng bilangguan, binaril siya habang kumakain ng cannoli sa labas ng kanilang bahay sa New Jersey. Naabutan pa niya iyon. 10 taon siya nang mangyari iyon. Halos kasing kilala siya tulad ni Al Capone. Pero heto na siya ngayon. Marahil, sa susunod na henerasyon sa pamilya, tuluyan ng malilimot ng mga tao ang nagawa ng lolo niya o marahil hanggang makailang salinlahi ay nasa kanila pa rin ang imahe na iyon. Wala siyang pakialam. Natatandaan niyang mabait ang lolo niya, bagaman istrikto ito. Ang lola niya ay ibang klase. Ang sabi ng kanyang ina ay parang lolo rin niya ito, pero dahil ang tanging naalala niya sa kanyang lolo ay pawang magagandang alaala lang, sa pakiwari niya ay mas malala sa pagka-istrikto ang lola niya. Mas mahigpit ito sa mga prinsipyo nito, sa mga paniniwala sa buhay, at sa usaping pampamilya. At oo, sa kaibuturan ng puso, nagrebelde siya. Alam niyang matanda na siya para magrebelde, pero ngayon lang niya nadama ang ganoon katinding pagtutol sa mga nangyayari sa pamilya niya, partikular sa kanya. Pero hindi niya alam kung paano niya tatanggihan ang lola niya kung sakaling pilitin na siya nitong magpakasal. Minsan ay hindi niya maunawaan kung bakit nakikisali pa ang mga magulang niya, gayong alam mismo ng mga ito na hindi madali ang gustong mangyari ng lola niya. Hindi ba at minsan nang sumuway ang mga ito sa lolo at lola niya? Oo nga pala, hanggang ngayon ay bumabawi pa rin ang mga ito sa kasalanang iyon. Dahil ayaw ng lola niyang makalimot sila. Palagi niya silang pinapaalala nito. Palagi niyang sinasabi na minsan, tinaksil nila ang pamilya. Diyos ko naman! Heto na siya, 33 anyos na, may sama ng loob pa rin ang lola niya sa pagsuway rito ng kanyang ama nang pakasalan nito ang kanyang ina. Gusto niyang kalimutan muna ang lahat ng iyon. Gusto niyang makawala kahit ilang oras sa mga isipin niya. Sana ay matulungan siya ng babaeng ito. Inilahad niya rito ang kanyang kamay. Ako si Sal. Ikaw, ano pangalan mo? Tinanggap nito ang kanyang kamay.
Ako si Irene. Maganda ito, lalo na ang ngiti nito. May katawan din siya na nagpapaisip sa kanya ng mga maruruming bagay. Ibig niyang pagalitan ang kanyang sarili. Pero sino ba ang hindi makakapansin sa makurbang binti at balakang nito sa suot nito? Bagaman may suot itong jacket ay hindi kayang ikublinyon ang mayayaman nitong dibdib. Taglay nito ang katawang pinapantasya ng mga kabaro niya. Anong ginagawa mo nang mag-isa dito? Wala ka bang kasama? Parang hindi tipikal sa isang turistang Pinay iyon. Mas konserbatibo ang mga Pinay kumpara sa ibang lahi. Hindi rin masyadong uso sa Pilipinas ang backpackers. Umiling ito. May kaibigan ako rito pero may kailangan siyang gawin. Ang kaibigan mo ba ay babae o lalaki? Ah, babae. May naramdaman siyang kung anong galak sa isinagot nito. Aminado siya na napukaw nito ang kanyang interes, isang bagay na hindi tipikal sa kanya. Hindi siya bagito sa ganoong aspeto. Halos palaging may mga babaeng nagsisiksik sa kanya para dalhin sila sa kama mula pa noong kolehiyo siya. Ang pera at impluwensya ang dahilan kung bakit dumadapo sa kanya ang mga babae. Nakikisabay lang siya sa agos. Lalaki siya at mainit ang dugo. Marahil isa iyon sa mga dahilan kung bakit hirap siyang tanggapin na ibig siyang ipakasal ng lola niya sa kung sinong napipisil nito. Hindi pa siya handang tapusin ang pagkabinata niya, kahit may mga sandaling parang wala na siyang madamang tunay na kasiyahan sa mga kaswal niyang relasyon. Nakakatawa, may mga sandaling naiisip din niya ang paglagay sa tahimik. Hindi ba siya ang pinakanalilito na tao sa buong mundo? Ang alam niya ng mga sandaling iyon, matagal na siyang hindi nagkaka-interes ng ganito katindi at ganito kabilis sa isang babae. Naisip niyang marahil ay dala lang iyon ng katotohanan na wala siya sa nakasanayan niyang mundo ng mga sandaling iyon. At ang babae na ito, si Irene, ay bahagi ng ibang mundong iyon. Interesado siya sa mundong iyon, kaya marahil nakabilang sa interes niya ang babae. O baka naman puro kalokohan lang siya. Napakaganda ng babae, pero siya ay isang hipokrito. Malakas ang sex appeal ng babae. Ganoon lang kasimple iyon. Ganoon din marahil kasimple ang instinct ng isang tulad niya, kahit na puno siya ng pagmumuni-muni. Hindi siya ganoon kagaling na lalaki. Halos 8:00 na, sabi niya. Noon may nag-anunsyo na malapit na ang palabas. Maya-maya lang ay nagsimula na iyon. Sumabay ang tugtog sa paglalaro ng mga ilaw sa gusaling nasa kabila ng baybayin. Pero tila mas masarap pagmasdan si Irene. Iyon na iyon. Nakakunot noo at tila disappointed na tanong nito nang matapos ang palabas. Natawa siya. Sa palagay ko, oo, may gagawin ka pa ba ngayon? Baka gusto mong maghapunan? Nagugutom na rin ako. Saglit na nag-isip ito pero tumango rin maya-maya. Sige, saan? Hindi ko alam. Saan mo gusto? Wala rin akong alam dito. Napangiti siya. Gusto niya ang ganoon, pareho nilang hindi alam kung saan sila maaaring magtungo. Nagbibigay iyon ng kasiyahan sa kanya. Marahil mas maganda na hayaan na lang nila kung saan sila dalhin ng mga paa nila. Naglakad na sila paalis. Nagkakatawanan sila dahil hindi nila alam kung saan ang tawiran. Nakita nila ang subway, doon sila nagtungo. Pagkatapos niyang bumili ng prepaid card ay sumakay na sila sa train. Tawanan sila ng tawanan dahil hindi pa rin nila alam kung saan sila pupunta. Ano ka ba? Hindi mo alam kung saan tayo pupunta, sumakay ka rito sa train. Paano iyan? Nakaingos na tanong nito sa kanya. Itinuro niya ang mapa ng train sa itaas na bahagi niyon. Ituro mo kung saan mo gustong magpunta riyan. Kahit saan dyan. Kakaiba ka sige, saan ba ang hotel mo? Natigilan siya, pero saglit lang. Sinabi niya rito kung saan siya naka-check-in. Tumango ito. Doon na lang tayo para hindi tayo maligaw, okay? Okay, sige, sabi niya. Mukhang game ang babae. Walang masama. Pinakinggan niya ang pang-ugali niya bilang lalaki. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang ugnayan ni Sal at Irene habang nag-explore sila sa Hong Kong ng magkasama. Unti-unti nilang matutuklasan ang mga sikreto at personal na kwento ng bawat isa na magdadala sa kanila sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya abangan natin,